Bakit kadalasan kung sino pa yung masayahing tingnan na tao, sila pa ang may mabigat na pinagdadaanan. Sumang-ayon ka, Cabs, makuha ka sa headband. Hindi sa nagpapanggap sila, Cabs, ha? Kundi dahil natutunan nila na itago kung ano yung totoong nararamdaman nila, yung sakit habang patuloy na ngumingiti. Oo, may mga tao talaga, kabayan, sa totoo lang. Hindi naman natin nila lahat. Kapag sila ay nasasaktan, ikaw, Cabs, di ba? Karamihan dyan, tahimik lang. Pag nahihirapan na sa buhay, hindi yan vocal, hindi yan masalita, hindi yan para ipagkalat o ipaalam sa mga ibang tao. Kapag pagod na, kagaya natin mga OFW, di ba? Mas pinipili natin yung tumulong sa ibang tao kaysa sa humingi tayo ng tulong. Minsan nga, Cabs, ang pagiging masiyahin, hindi po tanda na wala silang problema yan. Minsan pa nga, ito yung paraan nila para makayanan yung problema. Sa nabasa ko, kabayan, sa psychology and the behavioral aspect, may mga tao talaga na gumagamit ng katatawanan, kasiglaan, o yung pagiging palangiti nila, o yung pagiging masigla bilang paraan upang harapin yung mga stress, yung mga lungkot, yung mga emotions. Na hirap sila na ilabas yan. Cabs, hindi dahil masaya sila sa lahat ng oras yan. Maniwala ka. Kundi dahil yun ang nakasanayan nilang depensa laban sa nararamdaman nilang sakit. Nagbibigay sila ng mga palatawa na aksyon sa physical na kaanyuan nila. Nakikita mo parang walang bahid ng kalungkutan. Isa pang dahilan dyan, Cabs, may mga tao talaga na dumaan talaga sa matinding paghihirap sa buhay. Mga nakaranas ng maraming struggle sa buhay. Sila pa yung mga kadalasang mas nakakaunawa sa sakit o hirap ng iba. Si Cabs, alam nila kung gaano kabigat ang pakiramdam ng maraming dinadala tapos nag-iisa ka lang. Pansinin nyo, Cabs, sila ang unang nagpapangiti sa'yo, nagpapatawa. Sila ang unang nangungumusta. Sila ang unang nagbibigay ng lakas ng loob para sa'yo, para labanan yung mga struggles mo. Anxiety at depression, hindi po yan pareho, Cabs, ha? May pagkakaiba po yan. Ang anxiety at depression ay parehong kabilang sa mga karaniwang kondisyon ng kalusugan, pangkaisipan. Ngunit, magkaiba ang kanilang pangunahing katangian. Pinagmumulan ng sintomas at pwede ang epekto sa pag-iisip, pag-uugali at sa buong pangkalatan ng isang tao. Cabs, pangunahing emosyon. Okay, anxiety. Marami po ang nakakaranas niyan. Alam niyo ba ang sentrong emosyon ng anxiety? Ayan, lagi niyong nararamdaman. May pangamba, takot, pag-aalala. Para saan? Yung mga nararamdaman mo na yan, sa hinaharap, sa future, yan ang pinakasimplest. Kasi ang utak natin, Cabs, tila ba nasa survival mode? Bakit naman, sir? Kahit wala namang aktual na panganib nag-iisip ka. Yung tao ay laging naghahanda para sa posibleng masamang mangyari. Yung mga karaniwang iniisip, kagaya ng, paano kung magkamali ako sa desisyon ko? Paano kung may mangyari masama sa kanya? Paano kung hindi ko kakayanin ang pagkawala niya? Paano kung mawala siya sa akin? Mga ganyan. Ano na lang kaya ang gagawin ko sa susunod na araw? Kulang ang budget ko. Pambayad ng mga matrikula ng mga bata. Wala pa kami pambayad sa upa, tubig, kuryente. Hindi pa nga nangyayari iniisip mo Hindi ba, Cabs? Kaya nagkakaroon ng full load sa iniisip at sa isip ng tao, kabayan, kapag lagi yan, paano na lang? Yan ang kadalasan na nagkakaroon ng tao ng anxiety. Paano na lang kaya? Iiwan niya ako. Yung mga ganyang pag-ibig, Cabs, huwag niyo masyadong pagkaisipan yan. Ang importante, totoo yan. Ang importante, Cabs, yung sa kasalukuyan. I-enjoy mo muna kung ano yung present, kaya nga present Huwag mong isipin na yung kung ano pa yung susunod na mangyayari sa susunod na araw. I-enjoy mo muna to. Yung pagdating naman sa depression, alam niyo ba ang sentrong emosyon sa depression? Kalungkutan. Kawalan ng pag-asa. Yan yung pagkawalan ng interest mo o yun dun sa focus mo or kasiyahan mo. Habis. Bakit? Sa madaling salita, ang depression, laging naka-insert yan kung ano ang nangyari sa nakaraan na pwede mong ikatrauma. Mga karaniwang iniisip, ano ba? Para wala namang akong silbi. Di ba? Hindi na magiging maayos ang lahat dahil nga, yun ang naging desisyon ko. Yung tapos na. Wala nang saysay ang mga ginawa ko dahil kagustuhan ko naman na yun ang desisyon ko. Pero ganun ang nangyari. Yung pilit ba na bumabalik ang alaala mo, kagaya niya, nagnegosyo ka, nalugi ka, tapos na yun. Okay?
Nalugi ako sa negosyo ko. Wala akong silbi. Hindi ko naayos lahat ang mga tungkulin ko sa aking mga pamilya. Ayun, hindi ba? Pagdating sa mga nakaraan kabayan, yung tipo ba na kapag lagi mong iniisip kung ano yung mga kamalian mo sa nakaraang araw, bumabalik at bumabalik lang din yan. Alam niyo sa totoo lang, kung ikaw nagkakaroon ngayon ng anxiety at depression, pwedeng pagsabayin kasi yan eh. Tingnan niyo yung mga pasyente dito. Bakit sa kanila napakaraming pinapagawang analysis? Lahat puro normal. Pero bakit may nararamdaman silang hindi maganda? Kasi pwedeng magdulot yan, Caps, na pwedeng ikasakit or hindi ikagiginhawa ng iyong kalusugan. Pwede dyan mag-start, trigger effect, para ikaw ay magkasakit. Eh, paano na lang kung ikaw inaasahan ng pamilya mo? Maraming ganyan eh, dumadaan sa depresyon. Okay? Yung parang nakakulong ka lagi sa mga masasakit na alaala mo, nakatuon ka sa mga pagkakamaling nagawa mo, or nakakakita ka ng mga negatibong kakulangan, lalo na sa hinaharap mong kasalukuyan. Halimbawa, sasabihin sa'yo, nasira ko ang buhay ko dahil sa lintik na tao. Minahal ko pa naman siya ng todo. Yung mga ganyan. Tuwin mo yun, sa 15 years, walang nangyari sa buhay ko. Alam mo yun, yung binabalik ng iba, binabalik mo kung ano yung tapos na. Kaya ka nagkakaroon ng depression. Sa mga nakakaranas ng anxiety, alam niyo ba kung ano reaksyon niya sa inyong mga katawan? Aktibo kasi ito na tinatawag na body's stress response. Ang taas ng cortisol level niyo dyan, kabayan. Kasama na dyan, akala mo may sakit ka kagaya ng mga pasyente. Bumibilis ang tibok ng puso, yan. Pagbilis ng paghinga, pananakit ng tiyan, laging pagpapawis sa gabi. Totoo yan. Laging nagkakaroon ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, o kaya nagkakaroon ka ng muscle tension na hindi mo alam kung bakit. Dahil natitrigger yan, dala ng anxiety mo. Dahil kapag ang tao nasa anxiety level, karamihan hindi alam na yung katawan mo na-activate yung fight and flight response. Kabaliktaran naman ang pagkakaroon ng depression. So ano ang nararamdaman ng katawan mo physical? Dito na, mababa ang enerhiya ng isang tao kapag nasa depression mode. Madaling mapagod, mabagal ang pagkilos. Ayan, yung parang lagi kang puyat dahil sa sobrang kakaisip dun sa nangyari sa nakaraan. Pabago-bago ka ng gana sa pagkain. Wala ka niyan. Ang effect kasi niyan, kabayan, kapag kayo nagkakaroon ng depression, yung parang nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka ng motivation, parang kulang ang enerhiya ng katawan mo. Ganun lang yun. Kapag ikaw naman sa anxiety, pag-aalala, yung pangamba ba lagi, na parang iniisip mo lagi yung paano na lang. Pero sa depression, yan yung talagang drained na drain ka. Kaya sa totoo lang, Cabs, hindi mo naman malalaman ang pinagdadaanan ng isang tao sa dami ng ngiti niya. Kapag yung mga tao na yan, na lagi nagbibigay ng kasiyahan sa'yo, pero deep inside, sila pala yung may mabigat na pinagdadaanan. May mga tao din, tumatawa habang sobrang wasak na ang loob nila. Parang sila ay durug na, pero hindi mo nakikitaan na sila ay parang yun ang nararamdaman nila. At ito ang kadalasan nangyayari. May mga tao, kabayan, masigla yan sa harap. Sa'yo, na pinagsasabihan niya ng problema niya, sa maraming tao, okay, humahalakhak, ngumingiti, pero umiiyak yan kapag sila na lang ang mag-isa. May mga tao din, Cabs, na kapag tinanong mo, kamusta ka, sinasabing, okay lang naman ako. Dahil pakiramdam nila, wala namang nakakaintindi sa tunay nilang nararamdaman pag sinabi nila yan. Kaya, Cabs, huwag natin gawing sukatan ang kaligayahan ng isang tao base sa nakikita natin. Yung mga ngiti ay maaaring tanda ng saya, pero minsan, tanda rin ito ng tapang. Tapang na bumangon, tapang na magpatuloy sa buhay, tapang na harapin ang araw kahit mabigat na ang dinadala mo, Cabs. Kaya, Cabs, hindi lahat ng masayahin, masaya at walang problema, Minsan sila lang ang pinaka magaling magtago ng sakit habang patuloy na lumalaban sa kanilang pinagdadaanan. Totoo yan. Kaya kung kayo, meron man kayong mga kaibigan, ganyan, kamustahin nyo sila, kamag-anak, o kaya kapatid, o kaya kung dyan sa family member nyo. Hindi porket nagsasabi sila na okay lang ako. Cabs, alamin nyo din. Baka sila, sa tuwing lagi silang nag-iisa, dyan na lumalabas yung pag-atake ng pwedeng anxiety. Kaya Cabs, kung kayo man, merong anxiety at depression, ang hirap po niyang gamutin. Bakit? Lalo na kung kayo, nasa lugar lang din yan, at kung lagi niyong nakikita yung nagbibigay or naiisip yung nagbibigay sa inyo ng pagkakaroon ng anxiety at depression, wala ka namang ibang gagawin dyan Ang pinaka-the best talaga dyan, Cabs, isang gunin mo sa taas. Lahat sabihin mo dyan kung ano yung hinanakit mo, mabigat na pinagdadaanan mo, maiintindihan niya yan.
Tutulungan ka niyan. Walang imposible dyan. Hindi po ba? Ngayon kung ikaw dyan sa lungga mo ngayon, kung saan ka, saan mo to pinapanood? Kung gusto mo magbakasyon, magbakasyon ka. Kung gusto mo, lalo na nasa syudad ka, gusto mo makaramdam ng nature talaga, bakasyon ka, pumunta ka sa probinsya. Kung ikaw gusto mong kumain na wala dyan sa lugar nyo ngayon, ng mga paborito mo, doon ka. Maghanap ka dyan na medyo malayo sa inyo. Okay? Gawin mo, Kabs, kung ano yung nakakabuti at ikakasaya mo. Huwag mong kimkimin. Kasi kapag yan kinimkim mo, alam mo yun, pabalik-balik lang din yung pagkakaroon mo ng anxiety at depression. Kung meron kayo dyan malapit, pamilya man o barkada, sabihin nyo sa kanila. Para kahit papano, mailabas mo. Kumbaga, makaluwag-luwag naman kung ano yung nararamdaman mo ngayon na kabigatan sa iyong pakiramdam, sa iyong pagkatao. Kasi sakop na lahat yan, Kabs, kapag nagkakaroon ka na. Kapag kinimkim mo yan, Kabs, ikaw, baka balang araw bibigay ka niyan. Totoo lang yan. Be kind sa inyong sarili. Okay, huwag kayong makasarili sa mga ganyan. Kailangan, kapag kayo nakaranas ng ganyan, hindi ko man po lahat. Alam niyo yun, may mga tao kasi na ganyan eh. Yung kinikimkim hanggang sa kung ano ang maisip-isip na lang nila kapag lagi na lang silang nakakulong sa kanilang lungga o kwarto, kung ano-ano pumapasok sa isip nila. Hindi po ba? Lumabas kayo. Okay? Kung gusto nyo, puntahan nyo yung lugar na pwede nyong sabihin, isigaw lahat ang mga hinanakit nyo. Gawin nyo yung ganyan, Kabs. Nakaka-release or nakakabawas po yan ng dala ng bigat ng inyong pakiramdam. Okay? So, God bless everyone. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha? Hindi biro po yung pagkakaroon ng anxiety at depression. No joke po yan, lalo na kapag sobra-sobra na ang iyong pakiramdam dyan sa inyong dinadala. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, Kabs, ha? Bye-bye.